So, hello. JM here. And Yes. come. So ito is TEC1 1276. Big spin on, filter module siya. So, itong side na to is lumalamig. Ito naman is umiinit. So, ang ginagawa ng filter module is nagproproduce siya ng malamig na side at mainit na side. So, Saksak. ayun. Ngayon, i-testing natin yan kung umiinit talaga at malamig. Ito na. Meter. Ito ang room temperature. Ito ang thermistor. Yan. Saksak natin guys. Sige, ano natin yan. Ano, test natin yung mainit? Oo. Test natin yung init. Ang ina 36. Bakit ka nagmumura? 42. Ibilip mo na lang. Ito. Hindi malamig ko. Malamig. Pero mainit pa rin siya. 54. So, stop. Hindi naman sa malamig. 61 na. Balik. Sa malamig naman. Sa malamig. Mainit ka mo yan. Oh, ito lagyan. Hindi niya kinakaya. Okay. So, tatay natin lagyan ng heatsink. Kapag filter module lang ang gamit natin ay hindi kakayanin ng lamig na side. Mag-iinit din siya kaya gagamitan natin siya ng heatsink. Ngayon sasaksak natin siya ng 12 volt supply. Up. Una nating tetest ay yung hot plate ng Pelcher module. 32. 33. Ayan, tumataas siya. 34. 35. Okay. Testing naman natin yung kabilang side. Kung effective ba. Mataas nga na. Bumababa. Ayan, bumababa siya. Paano naman pag sumobrang init na nung heatsink? Halika, sabi ko. I-explain ko muna kung paano gumagana yung Kung paano gumagana yung heatsink at kung paano gumagana itong fan. So, dito pa sa heatsink. Itong na to, di ba pag uminit na to, tapos nakadikit siya dito sa heatsink, ang tawag doon conduction. Yung conduction na yon, nagtatransfer yung init na tong object na to papunta dito sa heatsink. Tapos pag uminit, pag sumasobra na tong init, gagamit tayo ng fan. Tawag naman doon convection. Pag nilagyan natin yung fan dito, tutulungan naman ng fan na lumamig tong heatsink para lumamig din itong object na to. Gagawin niya convection. Ang gawa naman ng convection ay yung airflow. Nakadepende naman sa airflow. Yung nagagawa ng init sa airflow. So yung yung init, nataas yung init. Tapos yung lamig, nababa. Ganun siya. Yan siya. Ano yan, minute lumalamig lang? Wala na ba yan ibang application? Siyempre hindi, marami pa itong iba. Marami pang application ng filter module gaya ng cooling system, air condition, mini fridge at marami pang iba. Since meron tayo ditong extra ng fan at heatsink, pwede tayong gumawa ng air cooler prototype. Yan, malamig na. Ngayon nga. Uwi na natin guys. Kaya pisa na natin. Op! Teka lang, ano nga ba ang nilagay namin dyan? Yan ang tinatawag na thermal compound or thermal paste. Ang thermal paste is ginagamit para ma-improve yung heat coupling sa dalawang component tulad na CPU and heatsink. So bale, ang ginagawa nun is pinipil niya yung mga gap
na hindi kayang abutin ng flat surface ng CPU at heatsink. So ayun guys, nagawa na ang aming Dito sa amin kung saan ang galing. project prototype na air cooler. So lapit kayo, explain ko kung ano yung mga parts niya. So ito, first of all yung input na 12 volts lang. Pinapower niya yung dalawang fan at yung ating peltier na nasa gitna. Nilagyan namin ng karton yung gilid para stabilize na rin yung dalawang heatsink at hindi sila magdikit. So ito na. Una, ito dito tayo muna sa heat side. So may copper tube siya, dito tutulay yon via conduction tulad nga na-explain kanina. So ang init na gine-generate ng peltier galing dito sa kalikod na side is napupunta dito sa mga fins and copper tube. Then exhaust na itong exhaust fan papunta dito sa direction na to para ang init ay mawala. Tapos then dito naman tayo sa cold side kung saan binubuga yung malamig na hangin. So dito yung cold side ng peltier module. So etong heatsink na to, ina-absorb na ito yung cold na ginagawa ng peltier. Then ito namang fan na to, ine-exhale niya yung malamig na hangin, thus creating the cooler. Yun. So ite-test muna natin siya kung gumagana nga. Okay, iikot yan. Yeah. Bang. And so umiikot siya, kita naman. Ngayon i-test natin kung nainit ba talaga siya ang nalamig. So yan na natin yan. Test natin. Yan. So room temperature, kita mo, 32 degrees 0.5. So and lalagay natin siya dito sa harap and wait lang natin. Tara guys, 30 minutes na nakalipas. Lapit kayo. Tingnan natin kung lumamig ba o gumagana ang ating cooler. So dito tayo sa cold side. Tingnan mo muna ang room temp natin. Yan, so test natin. Yan, bumababa siya. 27 na. 26. So dito naman tayo sa hot side natin na ipapahita. So ayun nga, 26 siya. Tututok natin siya dito sa mainit na side. Okay. So ayun, tumataas siya. Yan. Yan, tumataas siya guys. So ayun yung use niyan. Pwede natin siya i-direkta dito sa kung saan yung pinakamainit na part para makita natin kung nainit talaga siya. Yan. Dahan-dahan siyang tumataas, naging 34 na. So, ayan, 35. So ayun nga, gumagana naman ang ating prototype air cooler. So, quick summarize tayo. Ang thermoelectric devices ay isang semiconductor modules na gumagamit ng Peltier effect para magkaroon ng heat flux sa pagitan ng dugtungan ng dalawang magkaibang materials. Pinapakita ng Peltier ang pagkakaiba ng temperature kapag mayroon ng DC supply na dumadaloy sa dalawang magkaibang mga materials. Ang thermoelectric module ay binubuo ng dalawang ceramic wafer. Tapos sa gitna ay merong nakaseries na NNP semiconductor material. Kapag merong DC current sa Peltier module, yung thermoelectric module gumagana siya bilang cooler or heater, depende sa direksyon ng kuryente. So dahil nga ginamitan natin siya ng kuryente, dito na papasok ang tinatawag na first law of thermodynamics na sinasaad that energy cannot be created or destroyed, it can only be converted from one form to another. So ang instance naman natin dito sa project is kinonvert natin yung electricity into heat and cold.
Dahil lumalamig ang isang side while ang kabila naman ay nainit, ginagamit yung malamig na side as a cooler sa mga electronic component. Pero dahil nainit ang isang side ng Pettier cooler, then nainit rin ang sa component, nag-a-add up ang init ng dalawang heat source. Kaya na-overcome nito ang cooler side ng Pettier module. So na-overcome nito ang cooler side ng Pettier module dahil sa tinatawag natin na second law of thermodynamics. So sa second law of thermodynamics, sinasabi dito na ang init daw is pumupunta sa malamig na region. So kaya nito na-overcome yung malamig na region dahil nagta-travel yung heat papunta nga doon sa kabilang side ng Pettier cooler, which is the colder region. Kaya naman need nito ang heatsink na nag-absorb ng init gamit ang copper tube na may fins via conduction. Then nire-release ng fan ang init na na-absorb ng heatsink sa environment gamit ang principle na tinatawag na radiation and forced convection. So, paano nagamit yung conduction, radiation, and convection? Conduction dahil nga heatsink ay nag-absorb ng init via direct contact sa components. Radiation dahil na-radiate ng heatsink ang init sa surrounding environment. And forced convection dahil binubuga ng fresh air gamit ang fan yung heatsink dahil doon nade-dissipate ng fresh air yung init sa heatsink.